Number one is capital appreciation. It happens almost 100% of the time sa property. Like kunwari, ang lola ko, I'm sure lola nyo rin, takalola nyo. 1976, meron siyang 350,000 na ipon niya. So 350,000, nakatira ang lola ko noon sa Recto, Manila area, 'di ba? Sabi sa kanya, bili ka dito sa magandang lugar na 'to, bago, lampas ng Welcome Rotonda. Ang tawag ay Quezon City. Dati, pag lumampas ka ng Welcome Rotonda, medyo mahirap ka noon. Outskirts yun. Diba? Ang lugar na to ay tinatawag natin na Banawe, Santa Mesa Heights. So, nakabili ang lola ko, 350,000, house and lot, 500 square. Wow! Doon kami tumira, doon kami nagkaroon ng maraming memories. But the sad thing is, nung tumanda na si lola, nawala na siya ng income, nagkaroon kami ng utang, health problem. At who would have thought, pagtingin sa bangko, wala nang laman, yung pala yung bahay. Who would have thought na yung bahay pala na ginamit mo, in-enjoy mo, na luma, from 350,000 na ibenta ng 35 million pesos. Enough to pay all the debts, lahat na bayaran. May pasobra pa si lola. I always get the question, ano bang difference ng property sa mga other investments? Ang property ay isang bukod tangi na pwede mong gamitin, i-enjoy, tirahan, kahit anong gawin mo dyan. Pagtingin mo, after 30 years, mataas pa yung value.